tapusin natin ang exercise natin. Huwag niyong gayahin ha, pag nandun na kayo, ang original yan, Joe. O sige, count! 1, 2. O sige, bilang ako ha, kayo ang gagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Ang tutong exercise, tatalon tayo. Sige, talon. Woo! O, tama na. Walang bilang yun. Tama na. Nag-isip ba lahat? Kasi kung matutulog kayo, bibigyan ko kayo ng unan. Okay? Ready na ba kayo makinig sa story? Okay. Ang iba parang hindi pa. Okay. Kapun. Sige. Meron pa akong kwento. Naalala niyo po si Charles Scott? Sure? Sino makakapagsabi kung sino si Charles Scott? Sino po? Tawagin ko si... Nandito na ba? Si Tisoy! Ito na yung nag-iisang Tisoy na napaka-Tisoy. Tisoy! Sino si Charles Scott? Ay, ang sabi pala natin? Yung doon nakatira sa baba? Sino si Charles Scott? Wala siyang masabi. Sa dami ng gusto niyang isagaw. Salamat, Tisoy. Ay. Okay. Let us, alalahanin natin yung story natin kahapon, si Charles Scott. Di ba naalala niyo, ano pa ang ginawa ni Charles Scott? Ano yung naging desisyon niya sa buhay niya? Okay, very good. Nakuha rin ang story. Bigyan natin siya ng isang wow, galing clap. Galing. Okay. Nasa China na si Charles Scott. Siya ay isang misyonero. Siya ay nagmimisyon. Siya ay nagpapakalat ng ano po? Kaya kung pinapakalat niya, chismis. Hindi ba? Hindi? Okay. Pinapakalat niya ang salita ng Diyos dahil siya ay nagdesisyon sa kanyang puso na siya ay magtatrabaho para sa Panginoon, sa kubasan ng Diyos. Ganito yun, ang karugtong ng kwento, si Charles Scott ay tumira naman ng China. Dinesisyonan niya sa buong puso niya na siya ay titira ng China. Ngayon, para makarating ka sa China, di ba pag nakikita tayo ng foreigner dito, pag iba yung gamit, di ba pinagtitinginan siya ng lahat? So, para hindi siya pagtinginan ng lahat, ang ginawa niya, kung ano ang ginagawa ng mga Chinese, yun din ang ginagawa niya sa sarili niya. Maliban sa kanyang mga mata, hindi niya kaya gawing inchik ang mata niya. Anong ginawa niya? Sa tingin niyo, sige nga. Gusto kong malaman kung alam niyo anong ginawa niya sa sarili niya. Sige nga, kuya. Anong ginawa ni Charles Scott para makahanap siya ng mabuti sa China? Nag-aral ba siya magsalita ng Chinese? Apo. Huwag mong ibulong. Marami kang kasama. Isigaw po ang sagot. Opo. Okay, very good. Nag-damit siya ng Chinese. Nag-aral siya ng salita ng Chinese. Siguro Mandarin yun or Cantonese. Hindi ko alam. Basta Chinese. Ngayon, kultura ng Chinese pinag-aralan niya para makaharap siya doon sa China. Ngayon, ang nangyari, nadala niya ang salita ng Diyos sa China. Maraming nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa ginawa ni Charles Scott. Alam niyo ba kung kailan nangyari yung mission na yun ni Charles Scott? That was in 18th century.